Hello mga mi, for today's video, tara mini vlog tayo. At baka nagsasawa na kayo sa exercise ko. Ito nga yung kaganapan kahapon sa birthday ng aking panganay. So pagising ng umaga. At syempre ito yung lagi kong alarm sa umaga. Alas 6 lagi nagigising. Minsan alas 5 pa mima. At syempre, habang tulog pa yung iba sa kwarto, ako yung mag-i-exercise. Mag-i-exercise muna tayo mga mi bago tayo kumilo sa mga iba nating gawain. Para mas productive tayo. Kaysa naman yung pagod ka na tapos mag-i-exercise ka pa. Kaya mabuting unahin mo ng pag-i-exercise bago natin gawin lang lahat-lahat na gagawin natin sa loob ng bahay. Anyway, sobrang laking pinagbago ng braso ko talaga. At alam nyo ba mga mima ko, nag 58 kilos kaya ako. Hindi mataba yung katawan ko, pero yung braso namumuro. At ang binaba ng timba ko ngayon mga ang laki, naging 45 kilo na ako. Wow! At dahil medyo naging okay na rin yung braso ko mga mi, ang pinupuro ko naman yung legs ko at syempre yung ating wet packs. Abay kung mag-e-ersisyo ka naman at bibigyan mo ng time yung sarili mo, aba gawin mo na agad yan. At siyempre, consistent is the key mima ko. Hindi po pwedeng pag napagod at nangalay ka, abay tama na, dapat araw-arawin mo kung kaya mo. At syempre, dapat mga mima ko, kung ayaw yung mabigla, mag-warm up kayo ng bongga. CS mama ko mga mi, so matagal na rin ako nakapag-start mag-workout. Pero before that mga mi, nagpa-consult muna ako sa OB ko. At syempre, kung 7 months ka pa lang or 8 months, gusto mo na mag-workout, huwag ka muna mag-heavy workout. Unang ginawa ko dyan mi, wala akong equipment. Hindi din ako nag-i-squat. Ang pinuro ko lang talaga nun, yung braso ko na walang equipment. Tapos, tsaka na ako gumamit ng rubber. Tapos, nung kaya ko na, nag-dumbbell ako. At hindi po sumasakit yung tahi ko o yung feeling na gumuguhit. Basta, wag ka lang magbubuhat ng 5 kilo pataas, mima ko. Habang nag-e-exercise, lalo na kung wala pang taon yung CS mo, mga mima. At alam nyo, yung pag-e-exercise, healthy yan sa katawan at hindi nakakabinat yan. Basta, mga mima ko, nasa tamang buwan ka bago ka mag-ehersisyo. At syempre, make sure magpa-consult kayo sa OB ninyo para ma-check din yung mga tahi kung CS ma'am. Kasi mga mi, mas kailangan kong mag-exercise. Lalo na yung mga full-time ma'am na nasa bahay, kailangan yung mag-workout. Mahirap maging sakitin at mas kailangan kayo ng anak ninyo. Mas naging productive ako nung nag-start ako mag-workout. Hindi na ako mabilis hingalin. Hindi na mabilis sumakit yung likod ko. At syempre, lahat ng bagay para sa akin nagiging magaan na lang nung nakapag-exercise ako mga mi. Anyway, pumunta nga pala kami sa grocery kasama ko yung pamangkin ko para mataga-video. 7th birthday kasi ng anak kong panganay kahapon mga mi. At syempre, hindi ko na-experience na maghanda sa classroom. At syempre, gusto ko rin ma-experience niya, nakakantaan siya ng mga klase niya sa loob ng classroom. Wala naman sigurong masama na gawin mo yung bagay na hindi mo naranasan noon sa anak mo. Kaya syempre, bilang nanay, gagawin natin para maging masaya yung mga anak natin. Basta alam natin na kaya nating ibigay. Mabilisang bilihan lang talaga to sa labas mga kasi nga hindi ako nakapag-order sa Shopee. Kaya dito na lang din kami sa malapit sa Pure Gold. At alam nyo ba, napakalaking help na pag-affiliate. Kasi yung pinagkukunan kong ibang pangangailangan namin, minsan sa affiliate ko na lang din nakukuha. At never ako humihingi ng pera sa asawa ko. Kaya yung mga ginagawa ko, pinaghihirapan ko talaga. At yung mga binibili ko, pinaghihirapan ko at hindi ako humihingi sa asawa ko. At sobrang thankful ko sa part na yon. Kasi ang hirap kayo ng panahon ngayon, ang mamahal ng bilihin. Hindi naman pwedeng lagi tayong aasawa sa Diyosawa natin. Kaya gumagawa din talaga ako ng paraan para magkaroon ako ng sarili kong budget. Bukod sa meron akong negosyo. Ayan yung mga may tuturuan ko, i-upload ko pa yung ibang video para paano kayo kumita habang nasa bahay. So anyway, ito na nga yung Junakis ko. After ko magbalot, nag-message nga siya sa akin na, Mami, maraming salamat kasi first time ko Sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala, basta gusto ko lagi kang mabait at masunuring bata. Syempre mga mi, ito na yung kaganapan ko ng alas 7 ng umaga. Anyway, maraming salamat sa sister-in-law ko at saka sa mga pamangkin ko dahil kung di sa kanila, hindi mapapabilis ang gawain ko na to. Siyempre, maraming salamat din sa aking kapatid. Nag-sponsor ng spaghetti para makapagluto ako ng ganito kadami. Naman, thank you so much, Ate Nelly. And syempre, thank you so much, Dogs, sa naghatid ng spaghetti from Mandaluyong. Alam niyo ba mga mima ko, dati pangarap ko lang to. Kasi syempre nung bata tayo, hindi mawawala sa atin yung pagiging inggit sa mga klase natin nakakaranas ito sa classroom. At aminado naman ako sa ganun. At pero hindi ko pinupurso yung mga magulang ko na gawin ito at piliting gawin para sa akin. Kaya sobrang masaya ako na nagawa ko to para sa anak ko. Iba yung feeling kapag na-achieve mo yung bagay para sa anak mo. Yung kahit hindi mo na naranasan, basta maibigay mo lang sa anak mo at maiparamdam mo baga. Ay yung feeling na nagagawa mo yung bagay para sa anak mo. Iba yung feeling. Ito yung feeling na para kang sumakses. Na makita mo na maging masaya siya. Yung resulta kasi yung gusto kong makita dito mga Yung makita ko yung anak kong masaya siya na na-experience niya yung ganito. Di man bongga yung ginawa ko para sa anak ko. Pero malaking help to para mapasaya ko siya.
Hindi na nga ako nagsuggest kay teacher na ako na bahala sa recess ng mga kaklase niya. So, ang ginawa ko na nga lang dyan, mga mi, pag-uwian na ng mga estudyante, tsaka ako mag-aabot. Para nga mas mahaba pa yung oras na makantahan yung panganay kong anak sa classroom nila, mga mi. Hindi ka nakaabot yung grab mismo sa gate ng school, kaya naglakad ako ng bonggang ina. Buti na lang nakapag-sunscreen ng ina nyo dyan. At sinamahan nga ako nitong pamangkin ko. Buti na lang nandito yung pamangkin ko kasi hindi ko kakayanin magbuhat niya at meron pa akong bed. Baka madapa ang person. Celebration pa nga kami bukas, mga mi, kaya ito munang ganap namin sa sobrang saya ng feeling ko na kinakantahan yung anak ko at nakita ko yung mga klase niya na masaya para sa anak ko. Kaya naman sinabi ko nga sa anak ko, mga mina, siya ang mag-abot sa mga klase niya para ma-experience na yung gantong pakiramdam. At walang sinabi yung anak ko niya kundi magpasalamat sa mga kaklase niya. Yung mga mi, simula nagkaanak ako ng 3 at syempre habang tumatanda ako. Sa panahon ngayon, hindi na to yung kailangan magpaligsahan kung anong meron ng iba. Na kailangan mas bongga dapat ang gagawin mo para sa kailangan ang grande dapat. Na dapat kailangan ay mamahalin dapat ang ibigay mo. Na dapat perfect. Para sa akin, yung panahon ngayon hindi na nasusukat sa dapat mas mahal, mas bongga. Para sa akin, mga mima ko, ang gusto ko yung makitang masaya yung anak ko. Anyway, mga mi, talagang nag-celebrate lang kami sa classroom. Tapos, simpleng kainan lang kami kasamang buong pamilya. Kaya naman, niregaluhan ko nga siya nitong paborito niya, mga mima ko. Na magnetic blocks, mga mima. At alam na alam kong paborito niya to. Sobrang thankful ako habang tumatagal kasi lumalaki yung anak ko. Na hindi siya yung batang kailangan madami siyang matanggap na regalo. Kasi ayokong masana yung anak ko na nag-e-expect siya lagi. Kasi ugali ko yun before. Wow! This is my best ever word. Best ever word. Wow! Kaya naman, happy birthday sa panganay kong anak. Tandaan mo to lagi, lahat gagawin ni mami para sa inyo. Ito lamang po for today's video. Thank you for watching.